Diretso na po tayo. Nako, Senator Rodante Marcoleta, napamura po dito sa ginawa ni Senator Lacson, no? Na-booking po yung dalawang testigo niya na talagang halatang-halata naman talaga na ang testigo na yon ay hindi para kay Martin Romualdez, kundi para doon i-discredit siguro, yata, ang mga diskaya para palitawin ang mga diskaya ay nagsisinungaling lang dahil alam naman natin sa simula pa lang ang mga diskaya siya nagsabi ituro, no? Kasi ang Gutesa, binabaliwala nila. Ayaw nilang paniwalaan. So, yung Saldi, hindi na makauwi. Siya sabi, AI yung video at hindi na paniniwalaan. So, wala na silang ibang laban at kalaban, kundi sa mga diskaya. Kaya siguro, sa akali lang, sa aking palagay, nilabas yung testigo na yan para i-discredit ba yung diskaya na yan para pawala yung bisa yung mga sinabi ng mga diskaya. Kasi alam naman natin itong mga to, di ba? Pag yung isang tao na gumawa ng kasalanan, hindi nila paniniwalaan, style ng mga totoo, yan ang paniniwala ng mga yan. Sa bagay, hindi na ako magtataka. Lahat ng kinikilos nila ngayon, alam mo ano, takot at takot sila na mabuko sila. Bakit? Hindi dahil lang sila kahihiyan. Hindi lang dahil sa makukulong sila. Yung mga nasa kaalyado nila ngayon, na mga pink na yan, nakikipagkaalyado na, di ba, sterilely, gagawa yata ng plano para umalyansa ngayon sa Marcos, no? Halatang halata, biruin nyo, aalyansa kayo dyan, kung saan nagnakaw ng kaba ng bayan, yung iba dyan. Di ba? Ngayon, matitiis ba ng taong bayan yan? Ganyan ba kayo, mga pink, para pabagsakin lang mga Duterte? Hindi sila po mag-aalyansa, Hindi sila mag-aalyansa para sa taong bayan. Hindi. Mag-aalyansa sila para hindi mapaupo ang Sara, para makapaghiganti ang iba. Di ba? O yan, ito, balik tayo. Ito nga po si Pinky, halatang-halata na, no? Sabi niya ni Senator Dante Marcoleta, samantalang siya, pinresent niya si Gutesa, walang takip ang mukha, buong pangalan, nando doon. At may pinasahan pa ni Marcoleta ng affidavit doon, ng sworn statement, doon sa kanila, kay Soto, kay Lacson, at iba pang senador. Samantalang ito, dalawang testigo na to, hindi ko lang kung ano galing to, kay Martin ba to, kay Pinky ba to, no? Na wala lamang si Marcoleta ang nakuhang yung affidavit na kasalaysay na itong dalawang ito, no? At nakatago pa yung muka. Pabor na pabor sa kanila, no? Yan ba ang tinatawag mo, Pinky, binabasos kayo ni Marcoleta? O kayo bumabasos sa aming taong bayan? Di ba? Halata naman po eh. O ito mga kaibigan, panoorin po natin si Senator Marcoleta, talaga nagalit po at sumabog na po. No? Binuko po ang dalawang testigo at si Martin Romualdez, maaari isubpi na to, no? Hanggat maaari, wala na interparliamentary courtesy na yan. Trilyon ang pinag-uusapan, parliamentary courtesy ka pa rin. Tapos manghihingi ka ng kahihiyan dyan sa committee mo? Bakit? Sa'yo ba yung committee mo? Ikaw lang namumuno dyan, nag-resign ka nga eh. Pinapasahod ka namin dyan. Yung trilyon na nawala, hindi mo ba pwedeng excuse muna yung parliamentary courtesy mo? O talagang ayaw mo ipatawag si Romualdez? Pakinggan natin to si Marcoleta. Ayun. Tuloy tayo, Nelson. Ayan na, nandun tayo sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ang napansin nyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay dalawang babaeng nakatakip ang... Pero doon sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Diba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay ganyan eh. May conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Tragib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganon siya kasigurado. Kinunclude niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun? At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib.
Nagsabi, Adrian Bersamin, ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Halatang halata, di ba? Nandun na sa lahat yung mga isa serie Blue Ribbon, andun na po yung ibang panauhin. Wala lang si Catalina Cabral kasi niya, di umano pumanaw na. Di ba? Nandiyan ko di umano kasi hindi sigurado eh. Walang buro ata eh, na ginanap eh. Ngayon, andun na, ba't di mo pa pinagtatanong? Ha? Bakit ganon, Pinky? Ano ba problema mo? Di ho ba? Natural na vlogger yan, natural na tao, taong bayan, natural na dyan sa bahay-bahay na tao eh. Naiisip yung mga bagay na dapat gawin dyan. But ikaw, ang tagal mo nung alakson dyan na senador. Naging PMP chief ka pa, pulis ka pa, naging sundalo ka pa yata o ano. Hindi mo lamang naisip yan. Ha? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kino-cover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino yung sumasagot? Opo. Sino yung sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin na tayo ang Di ba? Yang si Pinky, pag siya nakakabasto sa kapwa niya, senador, okay lang. Pero pag siya hindi naman nakakabastos yung ginawa ni Marcoleta, baka bastusan sa kanya 'yon. Yeah? Yan si Pinky. Yeah. respect. Parang baliktad ang nangyayari. Pinky, yung tapang mo noon, nananatili sa amin 'yon. Yung tapang mo noon, yung gusay mo, hindi namin nakakalimutan 'yon. Pero dahil sa ginagawa mo ngayon, na mga Pilipino, milyon-milyon umaasa sa Blue Ribbon, hindi naman sa iyo umaasa ang Pilipino eh. Kundi sa magagawa ng kapangyarihan ng Blue Ribbon na komite na pinangungunahan mo. Diyan sila umaasa. Na ikaw lang nakaupo dyan. Pero anong ginagawa mo? Di ho ba? Sinisira mo yung mga dati mong ginagawang magagaling ka sana. Ngayon, inaalis mo sa amin yun. Hindi totoo yan. Ako naabot ako si Pinky, bata pa ako talaga, magaling na yan eh. Pero anong ginagawa mo ngayon? Sinisira mo yung mga nakaraan mo, magaling ka kung saan naging magaling ka at naging matapang ka. Dahil lang sa isang tao na gustong ayaw malaman, ito ba to? Sige nga. Kasimple-simple naman tanong ko eh. Sabi ko to sa babae. Sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarin Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya Oo nga, pumagalang Hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano? Bakit mo presenta? Ikaw pala sasagot sa mga tanong ng mga senador. Sige nga. Ayan. Ang gamit lang pala nung dalawa na para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya. Parang ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Di ba? Yan. Di ba? Patanggal mo nga mukha ng mga yan. At pag tinanong, huwag kang sasagot, Pinky. Sila sumagot. Sige nga. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba? Tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... Sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga testigo. Para makita natin yung kanilang kagandahan. Kasi pangiti-ngiti pa siya.
Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di Kaya makilala. na alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request din ito na Yung nakadilaw. takpan ang mukha. Hindi ko naman malaman kung Ayan, oh. talaga binalot niya talaga yung sarili niya. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Ngayon, Pinagtulungan nga po kasi disrespect doon sa Senado yun eh. kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Yan ba, Pinky, nagtakip ang mukha nung dalawa ng testigong babae? Yan ba, hindi ka ba nahihiya? Ang nandidisrespect yung mismong Senado, hindi yung komite? Ha? Ikaw yung komite, chairman ka, nandidisrespect ka sa pakiramdam mo. Eto, nakatakip mo mukha, nandidisrespect kami, mga taong bayan at pati Senado. Ba't ayaw mo ipatanggal yung mga pag nakatakip sa mga mukha ng mga yan? Di ba? Yun na lang eh. Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung ano, disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Huwag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Nga po. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Matatatakot kayo. Sige ya. Na ang gusto ko naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel O Diskaya. ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? Okay, the added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Ya. Pinagtakip ko ba ng mukha? Oo. Ay, hindi ho. Walang ganun. Tapos hindi pinaniwalaan. Di ba? Hindi pinaniwalaan. Ha? Oo. At saka halimbawa, kung tinanong si Tapos ito pinaniwalaan, tinuturo sa Diskaya. Wow! Tessa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Ano ba? Yung nga lang pinapatay, pinakita niyo yung di ba? Yung Oo nga. scripted daw eh. Scripted. Yung agad ang Oo, yung kagad eh. back sa inyo. Oo. Meron ba sworn statement si Gutesa nung siya, nag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Yung dalawang babae na yun. Oo. Tingnan mo yung diferensya ngayon. O, ba't di mo binigyan si Marcoleta at karapatan niya binigyan yun? Ha? Tawag doon, Lacson, ang tawag doon. Kabastusan o hindi? Ha? Sige ya, o nakalimutan mo lang. Naibigyan yan. O, anong tawag pa rin doon? Kabastusan o? Tawag doon? Sige ya, kayo humatol mga kasama ko. Oo nga. So, pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Oo, napakalino na mga kasama ko. Lahat ng mga testigo, lahat ng mga tao, tinuturo si Martin. Inahanapan yung ebidensya. O sige, wala pang ebidensya kasi ayaw nyo mag-imbestiga. Ayaw nyo i-pursue. Ngayon, kung ikaw matino sa pag-iisip, tinuturo na ng karamihan yung kapitbahay mo, ayan, yan yung magnanakaw yan. Hindi ka ba makikilos para yung kapitbahay mo katokin, ipatawag, ano nangyari, ikaw tinuturo ng taong bayan. Di ba? Napakalinaw naman eh. Harap-harapan nyo ba kami pitatakpan? Harap-harapan nyo ba kami pitataguan? Harap-harapan nyo ba kami niloloko na? Ganyan na ba ngayon? Garapala na? Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din. Si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. O bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na Ipatawag. tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko Ayaw niya. Lakso, na paghahalataan ka po. Kung talagang willing ka, sige, ipatawag mo yan. Kung gusto mo talagang mahal mo taong bayan. Ano ba? Ba't di mo magawa ipatawag yan si Romualdez? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Kasi pinsan ni mismo ng
pinsang buo mismo na kung saan nagpanalo sa'yo bilang isang senador, kinampanya ka, na si Junior. Ganun ba yon? Nangyari sa susunod na pag-hearing, paratingin niya si Romualdez. O sabihin naman ng mga nagtikasunod dyan, bakit ipapatawag si Romualdez? Paulit-ulit na lang. Ba't ipapatawag? Sumut, prangkahin kita, ba't pinapatawag? Tatanungin. Dahil siya ang pinagbibintangan ng mga tumuturo sa kanya. Tatanungin. Ikaw nanonood, tanungin kita, masama bang tanungin si Romualdez? Bilang isang public servant, pasahod ng taong bayan, masama ba tanungin? Eh, pag sumagot kang oo, abay, isa lang ibig sabihin yan. Talagang harapan mo, pinatakpan nyo si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwedeng Parliamentary. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansa ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan. Tapos ibabot na kay Marcoleta. Marcoleta, kala ko ba ayaw mo magbendalo? Eh, ba't niya nagbibendalo ka? Oo, talaga? Gagamitin niya yung pagkakataon na yun para sa sitwasyon na to? Ha? Yun ang gusto nila. Ako okay kay Marcoleta. Ha? Wala akong pakialam kahit ibendalo ko yung sarili ko. Ibendalo ko yung batas. Basta ipatawag nyo si Martin. Sabihin nyo na kung ano sabihin nyo. Sige na. Gamitin mo yan. Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong parliamentary courtesy. Siya lamang Siya lang sa buong mundo nagsasabi niyan. Para makaligtas. Sa napakaperanggot na yon, tandaan nyo interparliamentary na yan, hindi mapatawag si Romualdez, hindi masolve kung problema ng ito dahil sa kanya. Dahil kay Pinky. Nasa interparliamentary courtesy siya. Gumagalang kuno sa batas. Pero yung kagustuhan ng taong bayan, hindi niya ginagalang. Ano yung kagustuhan ng taong bayan? Ipatawag mo si Martin dyan. Kung tatanungin mo kami, ba't ipapatawag? Natural! Dahil ano yan, lingkod ng public servant yan, pasahod namin yan. Di ho ba? ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi gano'n ang aking pasya. Yes. Kung kinakailangan isabpi na kita. Natural. Marcoleta, Senator Marcoleta, pwede ba magsabi na kahit hindi niya chairman? Wala, hawak nito nila Pinky. Kakapal ng mga pagmumuka matapos palitan si Senator Marcoleta, ganyan gagawin nyo? Harap-harapan na eh. Niloloko nyo lahat, pati mga OFW, lahat, pati pinagloloko na tayo, pati mga tatay, nanay. Niloloko na po tayo ng mga to. Hindi ho ba? Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Yes. Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement ng principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat na-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri na parametrong dapat natin gamitin, hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas na sinasabi, yung House of Representatives at saka yung Senado pwedeng magpatawag. Opo. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Yes. Tama. Okay? Ano yung limited immunity? Immunity from arrest. Alam mo, pag nagdebate si Senator Marcoleta, pati si Lacson, matatalo to si Lacson eh. Pero pag pagpipilitan ni Lacson, yung interparliamentary courtesy niya. Pagpipilitan niya yan. Ipapanalo niya yan. Tindi. May mga lumalabag sa batas dyan, hindi ka nananahimik ka lang. Di ba? Kung talagang tunay ka tagapagtanggol ng batas na ayaw labagin na yan, interparliamentary courtesy na yan, dapat nag-react ka nung si Tatay Digong dinala sa dahig na alam mo na walang due process. Di ba? O ayaw mo dahil hindi papabor sa inyo. Pakisagot lang.
Pero wala kang immunity sa sabina, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. So, diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun, i-cover up. Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. And dapat niya na halungkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Si Yusek Bernardo, nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bonoan. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. Okay. 5 billion. At 15% ang kinukuha. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bonoan, 25% kay Bernardo. Siya rin ang nagsabi nun eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bonoan. Binigyan Doon na yung dalawa. Wala lang, naaksaya lang. Di ho ba? din ni Bonoan. Hindi po totoo yun. Kapag pagka wala kang specific denial, general denial lang, that amounts to admission. Ay, hindi totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Yung 75%? O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro, i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Lumitaw yung Cabral files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya. Hindi ba niya napapanggan sinasabi niya? Mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries of the departments. Ang hilig niya sa blind item, no? Yan si Pinky, no? Oo, ganyan niya. Tapos bandang huli, wala lamang pala. Di ho ba? Ganyan yan. Para masabi nag-iimbestiga siya. USEX were beneficiaries of the allocables under the Cabral files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet secretary? Doon sa binabanggit ko nga sa'yo na 100 billion na sinasabi ni Saldico na ang nag-name drop ay si Adrian Bersamin na binibigay kay Trigib. Sabi raw ni Bernardo, Trigib kunin mo na, dami na nito yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Kaya magulo ngayon. Pero kanya itong circumstance ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makatwid, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro seryosong aligasyon ito eh. Ayaw nila ipaliwanag yan kasi alam niyo po bakit? Patungo po doon sa mastermind. Ito ang hirap kapag gusto nila ng transparency pero mismo sila ayaw nilang gawin kung ano ibig sabihin ng transparency. 'Di ba? Ang Pangulo tahimik lang. Tamo tayo mga nanonood, sila Marcoletas, lahat sila alam yung nangyayari sa Pilipinas. Yung Pangulo, ano kaya ginagawa natin? Tatrabaho lang? Ang Pangulo, nagtatrabaho lang? Hoy, hindi lang Pangulo, hindi lang trabaho ang dapat gawin ng Pangulo. Dapat pangasiwaan. Ano ba ibig sabihin ng pangasiwaan? Pangasiwaan niya yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Di ho ba? Na nagkakawatak-watak ang mga Pilipino, wala ka pa rin bang gagawin? Tama na yung bahagi mo na presidente ka, sabihin mo, ay okay na ako, mag-imbibisi ka naman andyan naman yan, di ko naman trabaho yan eh. Hindi ganoon. Magsalita ka kasi powerful yung salita mo. Na ipatupad mo, ano ba kayo? Sawayin mo si Lacson. Lacson, ano ba? Ang bagal na investigasyon na yan. Ba't ayaw yung bilisan? Ang dami yung pamanya-manya. Ba't ayaw gawin? Ang alam ko, isa lang dahilan kung ba't ayaw gawin ng isang tao yun eh.
Maliban na lang kung sangkot siya doon sa dapat niyang gawin. Sa akin lang ha, teorya ko yun. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him, Aha. eh bakit? Dalawang babae yan nilagay niya ron, nakatakip ang mukha. Kasi laging ganun sa lagi may Nawawala pa-suspense, ng pasensya ang tao pagka ganito eh. Malayo nga, ano. Nabanggit yung 30 Tamarind. Tinatanong ko eh. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas yan. Opo, sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarind Street na yan eh. Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo ba? Napanood mo. Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Hindi, pero naalala ko po, merong nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ayaw, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarind? Ito pala yung 1 billion. Totoo. Na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood. Kaya hindi kilala, isa lang ibig sabihin yan. Maaring yung dalawa na yan talaga, hindi naman nanonood ng bali-balita at yan pwedeng maging katulong lang doon, caretaker lang. Baka nga yan sorya ko lang ha, chismis lang ha, baka nga yan pamangkin ni Pinky yan eh, o baka mag-anak mo. Kasi 'di ba, syempre, wala ka kung talagang fake witness 'yan, wala ka ibang pagkakatiwala kung di ka mag-anak mo. Di ba? Kasi ganyan yan eh. Hindi pwede pagkatiwalaan niyo, alam mo, kahit kumuha ka dyan sa mga squatters, alika rito, magtestigo ka, bayaran kita ng 1 milyon. Pag naubos 1 milyon niya, babaliktad yun eh. Oo, nihala sa akin. Ang hindi babaliktad yung sarili mong kadugo. Tandaan mo, pag minahal mo yon, ay, ayoko, tito yan eh, ayoko, kawawa naman, tito ko pa rin yan, kadugo, kapatid ng nanay ko yan. Alam mo yung gano'n? Hindi ko siya sabing kamag-anak ni Lacson to ha, pero may possible na eto, kakilala mo kung sakaling tayo witness yan. Di ba? Gano'n kasimple lang yan eh. Yan ang hindi ka namin sasabing kapatid mo yan o pamangkin mo yan ha, pero yan ang papasok at susuot sa isipan namin na maaaring kaano-ano mo itong mga to. Di ho ba? Nakukuman mo eh. Ito, tinatanong nyo na. Yun yung napansin namin ni Jen. Hindi po. Samantalang si Diskaya na ituro niya. Yun ang naging interesado sila. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, napanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, di ba? Usap-usapan niya. Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya, hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya umupo doon at nakatakip ang mukha. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng mukha? Pinag-usapan na rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng mukha nasa rules? Sagot, Lacson! Yun ang di namin alam. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yun kapag hindi ka na-contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan eh. Oo, pasumpa-sumpa ka. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng... Oo nga, di ba? Tapos ayaw ni Lacson na sumumpa ata. Ay, hindi, ayaw ata ni Lacson na sa Facebook manggaling yung kay Libiste. Tapos, nilalakad nila Mike Defensor ngayon, yung impeachment ngayon, na si Saldi ko dapat makapagsumpa kahit man lang sa video. Baka ayaw pa rin nila. No? Pero itong mga to, walang muka, nakasumpa. Di ba? Ganyan ba pagpapabor sa inyo? Pag hindi na papabor sa inyo, ayaw nyo na? May karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Yes. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Dinidisrespect mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Kaya nung sina-challenge siya ni Diskaya, manunumpa ka, nakatakip mo ka mo. O ito, pag nagka-aberya ba, pinatawag yan, pwede ko itanggi. O hindi ako yun ha, hindi ako inunumpa. Ikaw yun, hindi, nakatakip mo ka ako eh. Paano mo lamang ako yun? Di ba pwede pang ganunin? Ikaw ko talaga, Pinky, oh. di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Yan ang hirap pag nakaupo sa Blue Ribbon na hindi abogado. Di ba? Yan ang mahirap. Lang yun eh, bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, abay, malinis ang ano mo, tituturo mo talaga eh. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede ko malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. O ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates.
with systemic precision. Ba? Oho. Ano ka? Systemic precision, Sus Mario said. Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit doon sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin, bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabit sa ICI? Correct. Para yun ang gawin naming basyan para tanungin siya. Tama. Tama, mali ba yung sinasabi ni Marcoleta? Mali na naman sa mga loyalista yan. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic Systematic. precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Totoo ba lahat to? Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally, yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na, nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. Sabi niya, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kayong dalawa, di ba? Oo. Ano sabi niya? Kasama ako dun. Your noise will not silence the truth. Ba? Yung inyong, ba? Kapal ng mukha, no? Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyo. Ebidensya, di ka nga nag-iimbestiga kay Martin. Ayaw mo nga ipatawag eh. Pwede ba mag-imbestiga kung wala yung tao? Pwede. Pero kung nandiyan, dapat gawin mo. Nandiyan man lang siya. Mas maganda, di ba? Ano mas maganda? Mag-imbestiga ka wala siya o mag-imbestiga ka nandiyan siya, matatanong mo. Tapos galit ka pa sa mga mag-rally? Yun na nga lang para maibsan yung galit ng taong bayan eh. Namin eh, mag-rally kami, tututulan mo pa? Di ho ba? Kung maiingay, kayong nagrarally, kayong nayayamot na, kayong naghihintay kung ano mangyayari. Ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you, ano sabi niya? Yan na. Ano sabi? Ano po ba binanggit niya? Hindi kayo nakinig. Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami sen nung nangyari yan. Shut the F up. Sabi niya. Yan! Yung bago siya magsimula, nung Monday. Hindi pa niya masabi-sabi. Hindi naman. Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilibas ang kababayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot. Galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. So sabi niya partial report, before December break. Asan? Ano talaga bang ano ito, pinlaplano yung delay na ito. Para mapatig yung mga tao. Para sa ganoon mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganun ba yung plano? Parang mukhang ganun nga po nakikita natin. Bakit ang sasabihin niya, ito'y para sa basura lang? Alam mo ang gustong gawin niya? Sabihin niya sa Senado ito, I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na matanong kayo sa Senado para maging opisyal lahat. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami.
Namili siya sa dalawa. Oho. Kung ayaw niya, Mhm. he should shut. Mm. Ako didiretsuhin ko na kayong dalawa. Ako, mahirap to, napamura si Sen. Ano ka ngayon, Lacson? Di ba? Diretso to. Minute ko lang ha. Siya, di ba may F? Shot the F. Siya, si Marcoleta, hindi diretso po. Kung hindi niya madiretso, ako didiretsuhin ko kayo. Ano ka ngayon? O, ba't parang hindi kayo makasagot? O, debate daw kayo. Dapat to, Seto Marcoleta, magkapirmahan. Napirmahan mo to. Para pag natalo ka sa debate, ipatatawag mo si Martin. Ako, mapayag ako. Kahit kami dalawa, magdebate kami dalawa eh. O, wala akong alam masyado. Vlogger lang ako. Dapat pirmahan siya ito, Marcoleta, papirmahin mo. Eh, mukha yata hindi pipirma to, Lacson eh. Naduwag eh. Ito yan. Sige po, abangan natin, Sen, kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwede magsabing, manahimik kayo. Hindi Tama. mo pwedeng manahimik ang taong bayan. Kala mo sino itong mga to, no? Pag nakaposisyon lang. Hoy! Nananaginip ba kayo? Ha? Pasahod namin kayo dyan. Ilang beses ba namin patitigdikan yan? Pero ng taong bayan ito. Eh, kahapon, kung narinig niyo, si Secretary John B. Cremulya, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Duri mo, sinabihan mo, si Gutesa, pinapaniwala mo yung taong bayan sa isang salita mo kasi pakiramdam mo, ikaw yung langaw na nakadapo sa kalabaw at yung kalabaw nakatuntong sa malaking bundok. Kaya pakiramdam mo, ikaw yung malaking bundok. Di ba? Rally-rally pag ganun-ganun ka po. Di ba? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saltico Iyako. at sa bahay ni Martin Daming Romualdez. revelasyon, ang latindi na revelasyon na to. So, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ang notaryo. Basta pumunta lamang doon, Grabe, revelasyon to. nagpanotaryo. Meron ba kayong napalitan na isang tao namiki ng notaryo? Parang wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Grabe, no? Oo. Eh kasi parang maraming yung na-excited kasi akala natin hindi din na ng gusto si Bunuan, di ba? Parang ang dating niloko mo ang Pangulo pagdating doon eh. Ay, salamat po Ang ng marami. akala natin sa hearing na yun, doon na magkakaalaman, di ba? Parang huling Kasi- pagdirig na ito. Nandun na si Bunuan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Basta si Lacson ng Blue Ribbon, walang mangyayari dyan. Pero ang lulitang pala, yung dalawang babae, Yun nga. di ba parang, Ako hinihintay ko yung yung Adrian Bersamin eh. Pero ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. So, idinuduyan kayo eh. Sabi nga nila eh, Bibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Diba? Sinutubibo nga. Bibo. So, natsubibo na kayo. Yun na nga. Anyway, paano yan? Pasensya na muna sa mga pagbati. Mainit po kami ngayon. Okay, ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. Alam naman natin eh, huwag na tayo magbulag-bulagan. Kung sino nagpapahirap sa umusad ng investigasyon na to, walang iba, alam nyo naman kung sino eh. Di ba? Sino ba ang chairman ngayon ng Blue Ribbon? Dati na si Senator Marcoleta, hindi naman ganyan eh. Di ba? Tinanggal nila kasi para mapigilan yung mapunta sa may nag-utos dyan, may nag-command dyan. Di ba? Napigilan. Pabor naman sa mga pinklawan na senador, kasi niya, ayaw nila mawala yung junior. Kasi niya, papalit si Sara. Hindi sila makakaporma sa 2028. Kaya pabor sa kanila yung mga ganitong sitwasyon. Kumbaga, iniisip nila sarili nila ngayon, hindi tayo. Di ba? Pero tong mga to, sila Marcoleta, iniisip yung kapakanan ng taong bayan. Di ba? Napakadali naman ito, napaka-logic naman ng itong kwento ng to eh. Di ba? Okay, ganito po ba tayo? Paalam sa inyong lahat.